amoy ng pulbura ay naglaho na, ngunit ang bakas nito ay nananatili sa hangin. Mabigat, nakakasakal, parang sugat na hindi pa naghihilom. Nagtapos ang labanan sa episode 684 sa mga sigaw at luha at nang muling lumiwanag ang screen sa episode 685, agad na nahila ang mga manonood pabalik sa isang mundong kung saan ang pagkaligtas ay hindi na isang pagpipilian kundi isang likas na ugali. Ang unang eksena ay isang madilim na eskinita, tanging ang mahinang ilaw ng dilaw na bombilya ang nagmumuni sa mga tubigang may bahid ng dugo. Lumalakad si Tanggol, nanginginig ang kamay na kumakapit sa pader, mabigat ang paghinga. Bawat hakbang niya ay alingaw-ngaw ng sakit. Sa tabi niya, si Fatima ay hindi pa rin nakakabawi sa takot. Namumula ang mga mata, ang luha ay humahalo sa pawis. Mahina siyang nagsalita, garalgalang boses. Tanggol, hinahabol pa rin nila tayo. At iyan ang naging pambungad sa bagong bangungot. Huminto si Tanggol, tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay parang talim ng patalim na tumatagos sa dilim. Walang problema, basta makarating tayo sa ligtas na lugar, sagot niya. Ngunit sa kaibuturan ng puso, alam niyang wala ng tunay na ligtas na lugar. Isang malaking tanong ang nagsimulang umikot sa isip ng mga manonood. Makakatakbo pa ba si Tanggol ng matagal o ito na ba ang huling gabi niya? Sa labas, umaalingaw-ngaw ang sirena ng pulisya mula sa malayo, sinasabayan ng tahol ng aso at tinig ng megaphone na nag-aanunsyo ng paghahanap. Hindi na natutulog ang lungsod dahil ang pangalan ni Tanggol ay nasa bawat diaryo, sa bawat balita sa umaga. Hindi lamang siya tinutugis ng mga kaaway, kundi pati ng batas at ng opinyon ng bayan. Sa gitna ng dilim, umuuga ang pananampalataya. Habang nagtatago sina Tanggol at Fatima sa isang lumang abandonadong gusali, ang tanging ilaw ay mula sa maliit na lamparang sindi ni Fatima. Nanginginig siyang binabalutan ng benda ang sugat ni Tanggol. Hindi kita pwedeng hayaang mamatay, hikpi niya. Ngunit ngumiti lamang si Tanggol, malamig. Marami pa akong kailangang tapusin. Si Maki, hindi pwedeng mamatay ng walang saysay. Sa sandaling iyon, nakita ng mga manonood ang dating Tanggol, ang lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa katarungan. Ngunit ngayon, sa pagitan ng dilim at dugo, tilang hustisya ay isa na lamang marangyang ilusyon. Sa isang paralel na eksena, lumipat ang kamera kay Rocky Boy. Ngayon ay kaharap ang babaeng tumestigo laban kay Tanggol sa nakaraang episode. Madilim ang silid, tanging ilaw ang tumatama sa kanyang mukha, luhaan ang mga mata. Tanggol Montenegro, gusto niya akong patayin, nanginginig niyang sabi. Sumimangot si Rocky Boy. Bakit niya gagawin yon? Tahimik lang ang babae. Sa kanyang mukha, halatang takot na may halong pagkakasala at yan ang sandaling nagpatayo ng balahibo ng mga manood. Dahil minsan pa, itinatanong ng palabas, isa ba itong bagong sabuatan para dungisan ang pangalan ni Tanggol? O itinatago ba mismo ni Tanggol ang isang katotohanang hindi pa natin alam? Ang bawat detalye ay nagiging laro ng tiwala, kung saan walang nakakaalam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kapag ang kasamaan ay walang isang mukha lamang, sumunod na eksena, dinala ng pelikula ang mga manonood sa tanggapan ni Jesus Montenegro, kung saan inuutos niya ang pagdakip kay Tanggol sa anumang paraan. Nakalatag ang mapa ng Maynila sa mesa at mga pulang pinang tumutukoy sa bawat lugar. Malakas niyang binagsak ang kamay sa mesa. Kapag nakatakas siya ngayong gabi, tapos na tayo. Lumingon siya sa kanyang tauhan. Ipahayag sa lahat, si Tanggol Montenegro ay traitor ng ating lahi. Isang linya, ngunit sapat upang baligtarin ang buong takbo ng kapangyarihan. Hindi na si Tanggol ang hinahabol, siya na ngayon ang simbolo ng paghihimagsik. Kasabay nito si Mauro, ang matandang ama, ay tahimik na nakaupo sa maliit na bahay. Sa mesa may bagong sulat ng utang, may nakasulat na pagbanta, bayaran sa loob ng 24 oras kung hindi maghanda sa sariling libing. Napabuntong hininga ang mga manood. Sa Quiapo, hindi kailangan ng bala upang pumatay, minsan sapat na ang isang pirma. Ang huling tanong, may lakas pa ba sila upang mabuhay hanggang bukas? Matapang na tinapos ng episode ang unang bahagi sa isang nakakakilabot na tanawin. Magkasamang nagkukubli sina Tanggol at Fatima sa madilim na sulok, pinakikinggan ang papalapit na mga yapak. Nagkatitigan sila, walang imik, ngunit puno ng damdamin ang kanilang mga mata. Dahan-dahang ipinatong ni Fatima ang kamay sa dibdib ni Tanggol, marahang naramdaman ang tibok ng kanyang puso, paalala na buhay pa sila. Ngunit sa Batang Quiapo, ang mabuhay ay pansamantala lamang. Dahan-dahang umatras ang kamera habang ang tunog ng ulan at sirena ng pulis ay naghalo. At mula sa tinig ni Tanggol, umalingaw-ngaw ang mga salitang ito.
Sa mundong ito, ang nakakaligtas ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang marunong kung kanino magtitiwala at kung kailan dapat tumalikod. Ang lungsod ng Quiapo ay tila nilalamon ang lahat ng tunog habang lalong bumibigat ang gabi. Ang makikitid na eskinita ay parang laberinto at ang mga kumikislap na ilaw ay nagmumuni sa mga pader na puno ng tama ng bala. At sa gitnang tanawing iyon, opisyal nang nagsimula ang pangangaso. Dahan-dahang inalalayan ni Tanggol si Fatima sa dilim. Ang mga yabag sa likuran ay papalapit ng papalapit, sinasabayan ng kalansing na metal ang tunog ng niluload na baril. Hindi na kailangang magsalita, alam nila, natunton ng mga tauhan ni Jesus Montenegro ang kanilang bakas. Huwag kang hihinto, bulong ni Tanggol, matatag ang mga mata. Ang bawat paghinga nila ay sumasabay sa patak ng ulan. Paminsan-minsan, lumilingon si Fatima, nakikita ang mga sinag ng flashlight na tumatama sa mga pader, naglalahad ng anino ng kamatayan. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang paghinga ng mga manood, para bang sila mismo ang tumatakbo sa bangungot na iyon. Bigla, mula sa kanto ng eskinita, isang malakas na pagsabog ang manig. Boom! Kumislap ang buong screen sa loob ng isang kisap mata. Hinila ni Tanggol si Fatima pababa, iniharang ang katawan upang protektahan siya. Lumipad ang alikabok. Nang humupa ang usok, nanginginig si Fatima. Alam na nila kung nasaan tayo. Nang gigigil ang panga ni Tanggol, malamig ang titig. Hayaan mong lumapit sila. Ang maikling pahayag na iyon, simple ngunit matindi, ay tila hamon sa lahat ng humahabol sa kanya. Samantala, natanggap ni Rocky Boy at ng kanyang grupo ang ulat. Si Tanggol ay nasa lumang pantalan, tila napapaligiran. Walang nakahula na sa gitna ng kaguluhan, may isang tridor sa hanay ni Tanggol. Isang hindi kilalang mensahe ang ipinadala sa kampo ng Montenegro, tinuturo ang eksaktong lokasyon niya. Agad na sumiklab ang tanong sa mga manood. Sino ang nagtaksil kay Tanggol? Si Miguelito ba? O isa sa kanyang pinagkakatiwalaang kapatid? Ang director ng episode na ito ay tunay na bihasa. Bawat frame, bawat paglipat ng eksena ay nagpapabilis ng tibok ng puso. Ang madilim na ilaw, ang tunog ng tibok ng puso na sinasabayan ng matinding background music, lahat ay nagtutulak sa emosyon ng manonood sa sukdulan. Napansin din ni Tanggol ang kakaibang kilos ng paligid. Inaakit tayo palabas, mahina niyang sabi, marahang hinawakan ang balikat ni Fatima. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang anino ang lumundag mula sa sulok ng eskinita, baril na nakatutok sa kanila. Pumutok ang baril. Nagulat ang mga manood. Sa slow motion na eksena, nakailag si Tanggol, ngunit tumama ang bala sa kanyang balikat. Tumaloy ang dugo sa kanyang damit at napasigaw si Fatima sa matinding takot. Huwag kang mamamatay, Tanggol. Huwag mo akong iiwan. Halos pasigaw niyang sabi habang pinipigilan ang pagdurugo. Ngunit sa gitna ng sakit, pinilit pa ring tumayo ni Tanggol. Hindi pa ako tapos, kailangan pa nating tapusin ito. Iyon ang imahe ng isang mandirigma, hindi sumusuko kahit buong mundo na ang laban niya. Sa gitna ng episode, mahusay na pinaghalo ng direktor ang eksena ng habulan at putukan sa mga segment ng balitang pambansa, kung saan ang pangalan ni Tanggol Montenegro ay lumabas na headline. Wanted, Tanggol Montenegro. Armed and dangerous. Ngayon, itinuturing na siyang kriminal ng buong bansa. At ang mga manonood ay hindi mapigilang magtanong, ang hustisya ba ay tuluyang nawala? Sino ang tunay na nagmamaniobra ng lahat ng ito? Kung ramdam mo rin ang tindi ng tensyon sa episode na ito, huwag kalimutang pindutin ang like bilang suporta kay Tanggol at subscribe para hindi mo ma-miss ang mga pinakabagong review ng FPJ's Batang Quiapo. Nakatakas sina Tanggol at Fatima mula sa habulan, nagtatago sa loob ng isang truck na papalabas ng Quiapo. Namumuo ang dugo sa gilid ng kanyang labi, ngunit nananatiling nag-aalab ang titig. Sabi ni Tanggol, maaring habulin nila tayo, pero hindi nila kailanman maabot ang ating paninindigan. Isang linyang nagbigay ng kilabot sa mga manonood, isang tahimik ngunit matatag na deklarasyon ng digmaan. Ang apoy sa puso ni Tanggol ay hindi kailanman naglaho. Pagkatapos ng mga pagkawala, pagkatapos ng mga gabing puno ng pagtakas at pakikipaglaban sa sariling konsensya, siya ay muling tumindig, hindi na bilang isang takas, kundi bilang isang mandirigmang magsisimula ng kanyang paghihiganti. Ang unang eksena ng bahaging ito ay nagpatigil hinga sa mga manood. Sa isang abandonadong bahay sa gitna ng Quiapo, si Tanggol at ang kanyang mga dating kasamahan ay nagplano upang muling makamit ang hustisya. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, hindi na takot kundi determinasyon. Kung akala nilang kaya nila akong patahimikin, nagkakamali sila. Ako si Tanggol at hindi pa tapos ang laban.
Ang mga salitang yon, matindi at puno ng karisma ay nagdulot ng kilabot sa mga manonood. Hindi kailanman binigo ng FPJ's Batang Quiapo ang mga taga-subaybay nito lalo na sa mga ganitong sandali kung saan ang isang karaniwang tao ay tinutulak sa hangganan at biglang sumabog upang lumaban sa kasamaan. Samantala si Miguelito ay nagsisimula ng maramdaman ng papalapit na panganib. Akala niya tuluyan na niyang naalis si Tanggol na ang pera at kapangyarihan ang magpapatatag sa kanyang trono. Ngunit unti-unti bawat taong minsang tinulungan ni Tanggol ay muling nagbabalik. Kumakalat ang mga bulong sa buong Quiapo, buhay si Tanggol. Ang tsismis na iyon ay parang hangin na nagpaalab ng apoy ng pag-aalsa, hindi lang sa puso ni Tanggol, kundi pati sa puso ng mga taong matagal ng inaapi. Sa huling bahagi ng tensyon, isang maikling eksena ngunit puno ng simbolismo ang nagbigay kilabot sa lahat. Si Ponggay, na ngayon ay isa ng ganap na pulis, ay palihim na nag-iwan sa lumang mailbox ni Tanggol ng isang mapa. Walang mensahe, walang pirma, tanging isang pamilyar na tanda lamang, isang krus na may dugo. Agad na naunawaan ng mga manonood, magsisimula na ang bagong digmaan. Ang eksena ay nagtapos sa sandaling tumingin si Tanggol sa madilim na kalangitan ng Quiapo, habang ang usok at liwanag ng mga ilaw sa gabi ay nagsasanib. Mahina niyang sinabi, hindi ako babalik para magtago, babalik ako para lumaban. Ang musikang tumutugtog ay mabigat, matindi at puno ng damdamin. Tinapos ang bahagi 1/3 ng episode 685 na may nag-aalab na pangako. Ang apoy ng paghihiganti ni Tanggol ay opisyal nang nagsimula. Kung naramdaman mo rin ang lakas ng laban ni Tanggol, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo ma-miss ang susunod na kabanata. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang pakikibaka dahil ang Batang Quiapo ay hindi lang isang palabas. Ito ay tinig ng hustisya, paniniwala at katapangan.